Tiwalang pamahalaan na nararapat lang na gamitin sa mahalagang programa ang Priority Development Assistance (PDAF). Ito sa kabila ng mungkay ng ilan na buwagin ng nasabing pondo. Ngunit paliwanag ng palasyo, malaki ang may tutulong nito upang may hatid ang tulong pangkaunlaran sa ilan nating mga kababayan. Para sa detalye, narito ang report ni Rocky Ignacio. Nakatuon ang Priority Development Assistance Fund o PDAF sa mga halagang programa partikular sa mga kanayunan. Ito ang paliwanag ng Malacanang sa mungkahing unti-unting pag-alis ng PDAF hanggang 2016, bunsod na rin ng 10 billion peso pork barrel scam. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, bilang dating kongresista, kinikilala ni Pangulo Aquino ang kahalagahan ng naturang pondo para sa pagpapaabot ng tulong pangkaunlaran. I had the occasion to speak to the President about it, and what he said was, alam mo yung nagiging trabaho. Kasi ang trabaho ng national government really is to look at the macro concerns. Yung local po, sa kanila yung micro concerns. And sino ho ba yung nasa posisyon para malaman kung ano ho yung essential doon sa community. In fact, the President also related to me some instances when he was a congressman, kung ano yung mga proyektong binigyan niya noon ng pagpansin kasi hindi nga ako napapansin ng national government. So sinabi niya, it is really the share the constituents in the budget, yung PDAF po. So technically, ang trabaho po ng isang legislator ay to bring to the attention of the national government yung mga concerns na hindi ho napapansin on the national level. Ngunit kailangan noong distrito o kaya nung bayan o nung munisipyo na hindi ho kayang pondohan ng local government unit. Nagsalita ang palasyo sa harap na rin ay pinag-utos sa investigasyon ng Pangulo sa pork barrel scam. So the President, mas parang film na huwag mo nang tanggalin o i-phase out totally. Parang ganun ho yung nakuha ko rin doon sa conversation namin ng Pangulo. And you know, we had already mentioned this previously that in theory, maganda ho kasi talaga yung yung gustong abutin o gustong layunin nung PDAF. Yun ho yung gusto rin namin, yung teorya na maging katotohanan. Samantala, pinabulaanan ng Malacanang na pinipili ng DOJ at NBI ang iimbestigahan sa anomalya. Of course, we don't agree that it's selective. The task of the NBI is to ferret out the truth in this particular issue. And what is the first order of business to determine what really happened. And the process of investigation is such that it is done by elimination. And that moving forward in that process of elimination is something that you base on the documents. Wala naman pong magagawa ang NBI kung nakalagay po dun sa affidavit ng tao ay ganito. Hindi naman po nila pwedeng pilitin na, uy, sabihin mo yung pangalan ni Senator ganyan. That's not the way that the investigation works. Nauna nang nagpaliwanag sa Pangulo si Agriculture Secretary Proceso Alcala kaugnay ng pagkakadawit ng kanyang tanggapan. Bumuo na ng fact-finding body si Alcala para suriin ang accredited NGOs para sa mga proyekto. Nakatakda isumite ng kalihim sa Pangulo ang resulta nito sa susunod na linggo. I received some questions this morning relative to the banner in one of the broadsheets about the Department of Agriculture. Yung meron po yatang particular na employee na pinatutungkulan. And when we got in touch with Secretary Alcala, the Secretary of Agriculture informed us that he has initiated a fact-finding investigation on all these allegations relative to the use of NGOs and the pork barrel of legislators in reference to the Department of Agriculture. He says that the results are expected by next week. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.